Kilalanin natin ang mga babae sa showbiz na may karelasyon ngayon ng mga mayayaman na mga negosyante. The Philippine Showbiz List presents mga artistang babae na may karelasyon ng mga mayamang negosyante. Sunshine Cruz. Hindi na itinatago ng bilyonaryong gaming tycoon na si Charlie Atong-Ang at Sunshine Cruz ang kanilang relasyon. Sa magkahiwalay na sabong events, kapansin-pansin ang kanilang pagiging sweet, kabilang na ang pag-share ng halik na ikinatuwa ng mga tao. Ang viral ng mga video ng kanilang PDA ay nagdulot ng ingay sa social media kung saan marami ang nagpahayag ng suporta sa kanilang relasyon. Bagamat nananatiling tahimik ang dalawa tungkol sa kanilang estado, malinaw na ang kanilang mga kilos ang nagsasalita para sa kanila. Rian Ramos. Noong 2022, kinumpirma ni Rian Ramos ang relasyon nila ng negosyante at politiko na si Sam Versosa, co-founder ng multi-level marketing company na Front Row at kinatawan ng tutuktuin party list sa Kongreso. Tulad ng ibang magkasintahan, dumaan sila sa mga pagsubok noong 2023 at pansamantalang naghiwalay dahil sa kakulangan ng komunikasyon, ngunit muling naibalik ang kanilang pagmamahalan. Noong September 2024, ipinakita ni Sam ang kanyang yaman at malasakit sa kapwa nang ibenta niya ang 10 sa kanyang mga mamahaling sasakyan upang pondohan ang pagpapatayo ng Dialysis and Diagnostic Center sa Sampaloc, Maynila. Krista Ranillo. Ikinasal si Krista Ranillo at ang kanyang asawang negosyante na si Nino Jefferson Lim, founder ng Island Pacific Market noong 2022. Ito ay naganap 12 taon matapos sa kanilang simpleng Jewish interfaith ceremony noong 2010. Masasabing napakayaman ng asawa ni Krista dahil ang Island Pacific Supermarket ay mayroong 15 branches sa Amerika. May 5 na silang anak sa kasalukuyan. Beauty Gonzalez. Ikinasal si Beauty Gonzalez kay Norman Crisologo, isang art curator at matagumpay na negosyante, noong May 2017. Bagamat may 20 years na agwat ang kanilang edad, pinatunayan nilang hindi ito hadlang sa kanilang masayang pagsasama. Si Norman ang nagtatag ng Crisologo Holdings Corporation, isang kilalang conglomerate sa Pilipinas. Mula sa trading, pinalawak niya ang negosyo sa real estate, konstruksyon, pagmimina at enerhiya na nagbigay ng mahalagang kontribusyon sa ekonomiya ng bansa. Noong 2016, ginawa rin si Norman ng Order of Sikatuna bilang pagkilala sa kanyang tagumpay sa negosyo at philanthropy. May anak silang babae na si Olivia. Joey Mead King. Si Joey Mead King ay ikinasal kay Angelina Angie Mead King, isang mayamang Filipino-Chinese businesswoman at managing director ng Victoria Court noong November 2011. Noong 2016, inamin ni Angie na siya isang transgender woman. Noong 2017, ipinalabas sa TLC ang The Kings, isang espesyal na dokumentaryo tungkol sa relasyon ng mag-asawa mula sa transition ni Angie. Erich Gonzalez. Ikinasal si Erich Gonzalez sa kanyang long-time boyfriend na si Mateo Lorenzo noong March 2022 sa St. James the Great Parish sa Alabang, Muntinlupa City. Matagal na itinago ni Erich ang kanilang relasyon bilang paggalang sa privacy ng pamilya ni Mateo. Si Mateo ay anak ng isang kilalang business tycoon na kasalukuyang chairman, president at CEO ng mahigit na 18 companies kabilang na ang First Lucky Agro Industrial Corp, Macondray Philippines Co. Inc. at Central Azucarera de Tarlac Inc. Si Mateo ay isang managing partner ng Sierra Madre, isang private equity firm at board member ng CAT mula 2014. Madalas siyang mag-post ng mga larawan ng kanyang mga hilig tulad ng golf, biyahe, mga sasakyan, show jumping at agriculture. Ngayon masaya silang namumuhay bilang mag-asawa at patuloy na iniingatan ang kanilang pribadong buhay. Asunta de Rossi. Noong 2002, ikinasal si Asunta sa isang civil wedding kay Congressman Jules Ledesma IV sa San Carlos, Negros Occidental. Muling binasbasan ang kanilang kasal noong March 2004 sa Sanctuario de San Antonio sa Forbes Park, Makati. Si Jules, isang tanyag na kongresista sa Negros Occidental, ay naglingkod ng ilang termino. Ang kanilang pamilya ay kilala rin sa malalaking negosyo sa probinsya. Noong 2016, iniulat ang net worth ni Jules ay mahigit 1 billion pesos na pangalawa lamang kay Manny Pacquiao sa hanin ng mga kongresista noong panahong yon. Sa isang artikulo noong 2018, tinatayang umaabot sa 220 million pesos ang kanyang taunang kita. Bagamat bilyonaryo, bukas palad si Jules sa pagbibigay ng yaman sa charity. Naiulat na nagbigay siya ng 2 billion pesos sa mga nangangailangan na nagpapakita ng kanyang pananaw na ang pera ay hindi lahat.
Noong 2013, iniulat ng Emirates 24/7 na nagbigay ang mag-asawa ng 60% ng kanilang kayamanan sa mga manggagawa sa kanilang taniman ng tubo bilang bersyon nila ng Comprehensive Agrarian Reform Program ng gobyerno. Hindi na nakapagtataka na ang mag-asawa ay may mga koleksyon ng mga mamahaling sasakyan. Kay Abad. Noong 2014, nagsimulang mag-date sina Kay Abad at ang mayamang negosyanteng atleta na si Paul J. Castillo. Ang pamilya ni Paul J. ay nagmamayari ng International Pharmaceuticals Inc. na gumagawa ng mga kilalang produkto ng alcohol at efficacent oil. Noong May 2016, naging engaged na ang dalawa matapos mag-propose si Paul J. sa 34th birthday ni Kay. Ikinasal sila noong December 2016 sa isang seremonya sa Cebu City, ang hometown ni Paul J. Noong December 2017, isinilang ni Kay ang kanilang unang anak na si Joaquin. Sinundan ito ng pagsilang ng kanilang pangalawang anak na si Inigo Leon noong September 2, 2021. Masayang namumuhay ngayon ang pamilya sa Cebu, puro ng pagmamahal at kasiyahan. Niña Jose. Si Niña Jose ay isang dating aktres na ngayon nagsisilbing mayor ng Bayambang, Pangasinan mula pa noong 2022. Noong 2016, nakilala niya ang bilyonaryong negosyante na si Cesar Kiambao na mas matanda sa kanya ng 33 years. Si Cesar ay presidente at CEO ng Stratcom Corporation, ang IT service provider ng Land Transportation Office. Nagkakilala ang dalawa habang nangangampanya si Cesar bilang mayor ng Bayambang. 3 beses silang ikinasal, una sa Amerika, ikalawa sa isang civil ceremony at ikatlo sa isang church wedding sa St. Vincent Ferrer Parish sa Bayambang. Bangs Garcia. Nagpakasal si Bangs Garcia sa British-Filipino businessman na si Lloydie Birchmore, isang matagumpay na property developer. Ikinasal sila sa isang engranding beach wedding noong January 24, 2017 sa Boracay na kanilang ikatlong seremonya matapos ang civil wedding nila sa Reading, England noong 2016. Malaking sorpresa sa marami ang kanilang lihim na church wedding. Sa kanilang pagsasama, biniyayaan silang 2 anak na babae, sina Amelia at Isabella. Bukod sa pagiging gwapo, si Lloyd ay literal na mayaman at niregaluhan si Bangs sa isang brand new white BMW sports car na nagkakahalaga ng 4 million pesos. Sa kanilang 7 taong anibersaryo ngayong 2024, patuloy ang masayang buhay reyna ni Bangs kasama ang kanyang pamilya. Don Zulueta. Si Don Zulueta ay kasal kay Antonio Lagdameo Jr., isang politiko at mayamang negosyante na kasalukuyan nanunungkulan bilang Special Assistant to the President sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos mula June 2022. Dati siyang kinatawan ng ikalawang distrito ng Davao del Norte mula 2007 hanggang 2016. Anak siya ng Philippine Permanent Representative to the UN Antonio Manuel Lagdameo at miyembro ng mayamang pamilyang Florendo sa Southern Mindanao. Si Anton ang pinakamalaking individual na nag-donate sa kampanya ni Marcos noong 2022. Nagbigay siya ng mahigit 240 million pesos. Bago pumasok sa politika, naging credit analyst siya sa New York at director ng Cambridge Trading Limited sa London. Sa Pilipinas, nagsilbi siyang VP ng Anflow Management and Investment Corp. Masaya ngayon sina Don at Anton kasama ang kanilang mga anak na sina Jacobo at Aisha. Gretchen Barreto. Si Gretchen Barreto ay namumuhay ng marangyang buhay sa kanilang engranding mansyon sa Forbes Park, Makati City, kasama ang kanyang common law partner na si Antonio Tony Boy Cojuangco Jr., isang business tycoon. Si Tony Boy ay may-ari ng maraming negosyo kabilang ang Okada Manila at may interest sa broadcasting, real estate at travel. Kilala rin siya bilang patron ng sining na namumuno sa mga organisasyong Ballet Philippines, Tanghalang Pilipino at Manila Symphony Orchestra Foundation. Noong October 2024, mariing itinanggi ni Gretchen ang mga chismis ng hiwalayan nila ni Tony Boy at sinabing matatag pa rin ang kanilang relasyon. Bagamat hindi pa sila kasal, masaya silang namumuhay kasama ang kanilang anak na si Dominique na ikinasal noong 2023 at nanganak noong May 2024.